Samantala, nagpapatuloy ang laban ni Knuckle at Yuppie. Dahil hindi makita ni Yuppie ang hari o ang iba pang Royal Guards, lalong tumaas ang kanyang stress, kaya hindi niya napigilan ang pagpapakawala ng isang matinding pagsabog, ang Rage Blast. Upang dayain si Knuckle, kunwaring muling nag-charge si Yuppie ng isang Rage Blast, kaya lumapit si Knuckle upang umatake. Sa isang iglap, ibinalik ni Yuppie ang kanyang katawan sa normal na anyo at naghanda ng patayin si Knuckle. Ngunit, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, isang bolt ng kidlat ang tumama kay Yuppie, dahilan upang maparalisa siya. Nalito si Yuppie, hindi niya naramdaman ang kahit anong paggalaw bago ang pag-ataking iyon. Samantala, sinamantala ito ni Knuckle upang resbakan si Yuppie bago tuluyang tumakas. Ang may kagagawa ng lightning attack ay si Killua. Ginamit ni Killua ang kanyang Godspeed, isang superhuman speed ability na nakuha niya matapos ang laban nila sa Ortho Siblings. Dahil sa kanyang bilis at sa tuloy-tuloy na paralysis effect ng kanyang kuryente, hindi makaganti si Yuppie. Ngunit sa kalaunan, naubusan ng enerhiya si Killua, kaya napilitan siyang umatras. Sinubukan siyang habulin ni Yuppie, ngunit itinakas siya ni Meteoren gamit ang God's Accomplice, kaya napagtanto ni Yuppie na may kakayahan ng kanyang mga kalaban na maging invisible o teleportation. Dahil wala ng lakas si Killua, itinutok ni Yuppie ang kanyang pansin kay Morao na wala ng pipe. Pinigilan siya ni Knuckle, kaya gumamit si Morao ng huling tira ng kanyang usok upang lumikha ng Knuckle clones. Bagaman nagawa nilang makatama kay Yuppie, nakuha ng Royal Guard ang bagong anyo ng kanyang Rage Blast, ang Raging Incarnate. Sa bagong anyong Centaur, winakasan ni Yuppie ang ilusyon ni Morao at malubhang sinaktan ito. Ngunit, sa kabila nito, tinanggap ni Yuppie ang lakas ni Morao at Knuckle. Sa bandang huli, sa di inaasahang pangyayari, pinatawad niya si Knuckle at nagdesisyong umalis upang hanapin ang hari. Lumabas si Palm mula sa kanyang cocoon, ngunit may kaunting pagbabago sa kanyang anyo. Bilang isang eksperimentong sundalo ng Chimera Ants, nawala na ang kanyang emosyon. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Killua. May halong pagpatay sa kanyang intensyon, tinanong niya kung nasaan si Gon bago biglang umatake. Ngunit, hindi lumaban si Killua, sa halip, bumigay siya at inilantad ang tunay na dahilan kung bakit niya itinago si Gon sa kanya. Sa kanyang mga salita, nagising ang natitirang damdamin ni Palm. Dahil dito, napalaya niya ang sarili mula sa kontrol ni Puff. Bilang tanda ng kanyang kalayaan, pinatay ni Palm ang bee puppet na ginagamit ni Puff upang manipulahin siya. Ito ay nagbigay ng matinding pagkagulat kay Puff na hindi makapaniwala na ang isang Chimera Ant soldier ay may kakayahang panatilihin ang kanyang alaala bilang tao. Sa huli, muling nagkita sina Palm, Killua, at Ikalgo. Tinanong ni Ikalgo si Killua kung dapat ba nilang tulungan si Gon sa laban niya kay Pito. Bagaman pumayag si Killua, inamin niyang hindi sapat ang lakas nilang tatlo. Kaya nagpulong silang muli kasama sina Meteoren at Knuckle, na buo pa rin ang loob na tulungan si Gon. Bilang isang pangkat, bumalik sila sa palasyo, handang sumuporta sa kanilang kaibigan. Samantala, lumapag sina Meruem at Netero sa isang malayong lugar, isang abandonadong weapons testing ground, na magsisilbing kanilang larangan ng digmaan. Hindi nais ni Meruem na lumaban, kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Netero na makipagkasundo. Ibinunyag niya ang kanyang plano, lumikha ng isang mundong walang hindi pagkakapantay-pantay, kung saan mismo ang konsepto nito ay tuluyan ng mawawala. Gayunpaman, tanging ang piling tao lamang ang kanyang patatawarin. Ngunit matigas si Netero sa kanyang paninindigan, isang laban ng kanyang hiling. Upang mainsulto si Meruem at pilitin siyang lumaban, binanggit ni Netero ang tunay niyang pangalan, isang bagay na ni mismo si Meruem ay hindi alam. Dahil sa pagkagulat at pagkairita, tinanggap ni Meruem ang hamon. Ginamit ni Netero ang kanyang 100 type Guanyan Bodhisattva, pinabagsak ang lupa upang lumikha ng isang underground arena, kung saan nagsimula ang kanilang labanan. Si Meruem, gamit ang kanyang henyong isip, ay nag-eksperimento ng iba't ibang paraan ng pag-atake upang masuri ang pattern ng depensa ni Netero. Bagaman sobrang bilis ng mga atake ni Netero, hindi ito nakakasugat ng malubha kay Meruem. Sa paglipas ng laban, lalo pang pinabilis ni Netero ang kanyang mga suntok, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sa puntong iyon, ganap nang naintindihan ni Meruem ang sistema ng kanyang pag-atake, at sa isang iglap, naputol niya ang kanang binti ni Netero. Hindi nagtagal, sinundan pa niya ito ng pagputol sa kaliwang braso ni Netero, Heart. Sa kawalan ng pag-asa, ginamit ni Netero ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Zero Hand. Bagaman nakapagdulot ito ng higit na pinsala kaysa sa kanyang mga nakaraang atake, hindi pa rin ito sapat upang mapatumba si Meruem. Sa huli, nanaig ang hari, si Netero, ubos na ang aura at halos hindi na makagalaw, ay tuluyang natalo.
Muli, sinubukan ni Meruem na makipagkasundo, sinabi niyang naantig siya sa determinasyon ni Netero, kaya bilang isang tanda ng respeto, nag-alok siya ng kompromiso. Sa halip na lipulin ang sangkatauhan, pahihintulutan niyang mabuhay ang mga tao sa isang itinalagang teritoryo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit, muling tumanggi si Netero, bilang huling pagpapaalam, ibinunyag niya ang tunay na pangalan ng hari. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tunay na huling sandata, ang Poor Man's Rose. Sa isang iglap, sumabog ang bomba, tinupok ang buong larangan ng digmaan, at tinangay sa apoy ang katawan ni Meruem. Ito ang huling sakripisyo ni Netero, isang desperadong hakbang upang iligtas ang sangkatauhan mula sa banta ng Chimera Ant King. Matapos maramdaman ng matinding pagsabog, agad na tumakbo sina Puff at Yuppie patungo sa pinangyarihan. Doon nila natagpuan si Meruem, halos wasak na ang katawan ngunit buhay pa rin upang iligtas ang kanilang hari, kusang loob na isinakripisyo ni Puff at Yuppie ang kanilang sarili at pinapakain ang kanilang laman kay Meruem. Dahil dito, tuluyang nabuhay muli si Meruem ngunit may kapalit naging mas makapangyarihan siya kaysa dati ngunit nawala ang kanyang alaala. Ngayon, mayroon na siyang mga pakpak at kasama ang mga natitirang bahagi ni Puff at Yuppie at bumalik sila sa palasyo. Ngunit may isang lihim na plano si Puff na sisiguraduhin niyang hindi na maalala ni Meruem si Kamugi. Samantala, natapos na ang paggagamot ni Pito kay Kamugi. Ngunit hindi pa rin kontento si Gon, agad niyang inutusan si Pito na umalis upang dalhin siya kay Kite at nagbantang papatayin ito kung tatanggi. Dahil sa takot na patayin si Kamugi, napilitan si Pito na sumunod kay Gon patungo sa kinaroroonan ni Kite. Inalok ni Knuckle na gamitin ang APR kay Pito, ngunit tumanggi si Killua. Para mapanatili ang kaligtasan ni Kamugi, dinala siya ni Killua, gamit ang wing blow ni Palm, natunton niya ang claw ni Puff na papalapit kaya agad na inatake ni Knuckle si Puff, dahilan na lumabas ang APR kay Puff, na ngayon ay kasama si Meruem. Sa puntong ito, ibinunyag ni Palm ang nakakagulat na balita na buhay pa si Meruem. Samantala, napansin ng claw ni Puff na tumatakas si Killua kasama si Kamugi, kaya sinubukan niya itong patayin. Ngunit ginamit ni Killua ang Godspeed upang mabilis na maiwasan ng pag-atake at makatakas. Nakarating na sila Meruem sa labas ng palasyo, gusto niyang suriin ang loob upang alamin na may makakatulong sa kanyang alaala. Sa takot na maalala ni Meruem ang dalaga, nagmamadaling kinuha ni Puff ang lahat ng ebidensya ng Gongi sa loob ng palasyo. Nang makaalis si Puff, dinala ni Killua si Kamugi kay Palm na nagbabala na hindi na magtatagal ang laban ni Gon at Pito. Nang makarating si Gon at Pito sa silid ni Kite, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May tumawag kay Pito sa telepono na nakatago sa kanyang bulsa, ngunit hindi ito napansin ni Gon. Sa kabilang linya, ginamit ni Puff ang kanyang kakayahan upang gayahin ang boses ni Kamugi. Nililin lang si Pito na ligtas na ito at hindi na isang bihag. Dahil dito, tuluyang nakalaya ang isip ni Pito mula sa mga hadlang, at sa wakas, sinabi niya kay Gon ang katotohanan. Si Kite ay patay na at hindi na mahal iligtas, matagal na siyang namatay sa laban nila ni Pito, at ang kanilang Nen ability ay nagpanatili lamang ng kanyang katawan upang hindi mabulok. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig si Gon, hindi niya matanggap ang katotohanan. Mula sa malayo, pinapanood ni Palm ang lahat ngunit hindi marinig ang usapan. Biglang lumitaw ang claw ni Puff sa harap ni Palm at Killua. Ibinigay niya ang isang matinding ultimatum, kung hindi nila ibabalik si Kamugi, papatayin ni Pito si Gon. Sa sagot, walang pag-aalinlangang dinurog ni Killua ang clone at agarang tumakbo pabalik kay Gon, iniiwan si Kamugi kay Palm. Sa loob ng silid, tinawag ni Pito ang Dr. Blight. Sa puntong ito, napaniwala si Gon na gagamutin ni Pito si Kite. Ngunit sa halip, sinimulang gamutin ni Pito ang kanyang sariling braso. Naghintay si Gon, nananatili pa rin ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Matapos gumaling si Pito, harap-harapan niyang sinabi kay Gon ang kanyang tunay na balak kapag ganap siyang nakarecover, ay papatayin niya ito. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Gon. Walang luna si Kite, pinaglalaroan lang siya ni Pito. Nang ibabaw ang kanyang puot at matinding dalamhati. Sa sobrang lakas ng kanyang emosyon, isang pagsabog ng Nen ang bomb-alot sa buong silid. Nagbago ang kanyang anyo mula sa isang bata patungo sa isang mas matanda, mas matangkad, at mas maskuladong bersyon ng kanyang sarili. Ngayon, hindi na siya ang Gon na kilala natin, siya ay isang halimaw ng galit, sa nakakapangilabot na tinig, inutusan niya si Pito na lumabas ng silid. Sumunod naman si Pito, ngunit sa loob-loob niya, inihanda niya ang sarili para sa isang huling labanan. Aktibo niyang ginamit ang Terpsichore, binigay ang lahat ng kanyang lakas upang tapatan ang bagong anyo ni Gon. Ngunit ito ay isang walang silbing pagtatangka, si Gon, na nag-aapoy sa puot, ay dinurog si Pito ng walang awa, binugbog ito hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Habang nilalamon ng galit si Gon, dumating si Killua at napanganga sa takot.
Ang kanyang kaibigan ay tuluyang nagbago, hindi lang sa itsura, kundi pati sa kanyang aura. Ngunit kahit patay na si Pito, hindi pa rin ito natigil sa laban. Dahil sa Terpsichore, kumilos pa rin ang bangkay ni Pito at bigla nitong hinablat ang isang braso ni Gon, pinilas ito mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi natinag si Gon, sa halip, kinuha niya ang sarili niyang naputol na braso at ginamit ito upang ipako ang katawan ni Pito sa lupa. Matapos nito, tinawag niya ang kanyang huling Jajangkan, isang napakalakas na suntok na tuluyang dumurog sa katawan ni Pito at winasak ang buong paligid. Samantala, nakarating na si Meruem sa palasyo. Alam ni Puff na kapag nakita ni Meruem si Kamugi o kahit anong ebidensya ng kanyang presensya, ay maaaring bumalik ang alaala nito. Kaya gumawa siya ng isa pang plano upang mapanatili ang kanyang lihim. Sa parehong oras, hinanap ni Yupi si Pito. Sa kanyang paghahanap, narinig ni Meruem ang pangalan ni Pito at nagsimulang maalala ang isang bagay. Minsan niyang inutusan si Pito na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nagkaroon ng hinala si Meruem kaya inutusan niya si Yupi na dalhin si Pito sa kanya habang siya naman ang hahabol sa mga natitirang kalaban. Sinubukan siyang pigilan ni Puff ngunit lalo lamang nitong napukaw ang interes ni Meruem. Upang mabilis na mahanap ang kanyang mga kaaway, ginamit ni Meruem ang N. Dahil sa matinding presyon ng kanyang aura, nayanig ang buong palasyo at nagimbal ang lahat. Sa isang iglap, natuntun niya sina Knuckle at Milioren at agad silang pinabagsak bago pa sila makagalaw. Bago pa siya makapagpatuloy, muling sumingit si Puff at nag-alok ng isang hamon. Sinabi niyang magpapaligsahan sila, hahanapin ni na Puff at Yupi si Pito. Samantalang hahabulin ni Meruem ang mga intruders. Ngunit may isang kondisyon, maaari lang gamitin ni Meruem ang N ng isang beses. Kapag natalo siya, hindi niya maaaring pilitin si Puff na sabihin ang kanyang lihim. Ngunit kung mananalo siya, kailangang sabihin ni Puff ang katotohanan. Naaliw si Meruem sa ideya, kaya pumayag siya, at nagsimula ang kanilang karera. Samantala, muling nagtagpo sina Pom, Ikalgo at Welfen sa basement. Dito, nag-alok si Ikalgo ng isang kasunduan, kaligtasan ni Kamugi kapalit ng paglaya ni Knuckle at Milioren. Bagamat nag-aalinlangan, napilitan si Welfen na sumang-ayon. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Ikalgo ang isang matinding katotohanan, alam niya ang nakaraan ni Welfen bilang isang tao. Ipinaalala niya na ang Chimera Ants ay dating kaaway ng NGL at hindi siya dapat magtiwala ng basta-basta. Dahil sa kaguluhan ng kanyang isipan, tumakbo si Welfen at napatapat kay Yupi. Ibinunyag niya kay Yupi ang plano ni Ikalgo, umaasang malalaman ito ng hari. Ngunit walang balak si Yupi na sabihin ito kay Meruem, plano niyang ipaalam lamang ito kay Puff. Bago pa niya magawa, biglang nagsimulang dumugo ang ilong niya. Ilang saglit lang, bumagsak siya at namatay. Sa parehong oras, nagsimulang dumugo si Meruem at Puff. Doon na nila natuklasan ang nakatagong sikreto ng Poor Man's Rose, mayroon pala itong isang matinding laso na unti-unting pumapatay sa kanila. Dahil dito, lalo pang naging balisa si Meruem, lalong tumindi ang kanyang hinala kay Puff at inutusan itong sabihin ang kanyang itinatagong lihim. Sa kabilang dako, naging malinaw na kay Pom at Ikalgo ang sitwasyon, hindi nagkakasundo ang Royal Guard sa dapat gawin kay Kamugi. Napagtanto ni Pom na ang tanging paraan upang hindi siya matagpuan ng hari ay itago siya ng tuluyan. Ngunit hindi nagtagal, ginamit ni Meruem ang N sa huling pagkakataon. Naramdaman niya ang presensya ni Welfen, kaya sa isang iglap, lumipad siya papunta sa kanyang kinaroroonan. Kaagad niyang tinanong si Welfen kung siya ba ang may kagagawa ng pagkamatay ni Yupi. Mariing itinanggi ni Welfen, ipinaliwanag niyang bigla na lang nagsimulang bumuga ng dugo si Yupi bago ito namatay. Dahil sa matinding tensyon, sinubukan ni Puff na patayin si Welfen upang mapanatili ang kanyang lihim. Ngunit pinatigil siya ni Meruem dahil nararamdaman niyang may matinding galit si Welfen sa kanya. Bago pa makagalaw si Puff, muling pinilit ni Meruem si Welfen, ano ba ang itinatago niya? Sa matinding takot, biglang tumanda ng mahigit 100 taon si Welfen dahil sa masidhing aura ng hari. At sa huling hibla ng kanyang buhay, isang pangalan ng kusang lumabas sa kanyang bibig, Kamugi. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ni Meruem, Kamugi, Gonggi, ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Nanlumo si Puff, ang matagal niyang ginawang panlilinlang ay tuluyang nabigo. Ilang saglit lang, bumagsak siya sa lupa, tinamaan ng lason, at tuluyang namatay. Ngayong lubos ng nauunawaan ni Meruem ang kanyang kapalaran, hinarap niya si Pom at tinanong kung nasaan si Kamugi. Alam niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan, tinanggap niya ang pagkatalo ng mga Chimera Ants at inamin na nanalo ang sangkatauhan. Dahil dito, pumayag si Pom na sabihin kung nasaan si Kamugi, ngunit sa isang kondisyon. Dapat siyang makapanood habang magkasama ang dalawa.
Sa wakas, natagpuan ni Meruem si Kamugi. Nang makita siya, masayang sinalubong siya ni Kamugi, hindi alintana ang lumalala niyang kondisyon. Sa kanilang huling sandali, naglaro sila ng Gonggi sa huling pagkakataon. Habang sila'y naglalaro, unti-unting nanghina si Meruem. Alam ni Kamugi na maaaring mahawa siya ng lason, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng hari. Hawak ang kamay niya, pumikit si Meruem at tuluyang na maalam kahit kailan, hindi niya nagawang talunin si Kamugi. Ilang saglit lang, sumunod si Kamugi sa kanya, namatay habang yakap ang kanyang Gonggi board. Sa pagkatalo ng mga Chimera Ants, muling bumangon ang mundo mula sa pagkawasak. Matapos ang kanyang mapanirang transformation, si Gon ay nasa kritikal na kondisyon, halos hindi na makagalaw, at naka-life support sa ospital. Gumawa ng paraan si Leo Rio upang dalhin ang pinakamahusay na mga doktor upang gamutin siya, ngunit si Killua ay may sariling plano upang mailigtas si Gon. Sa Hunter Association Headquarters, 12 pinakamahuhusay na hunter, ang Zodiacs, ay nagtipon alinsunod sa naiwang mga tagubili ni NetEro. Ang kanilang misyon, pumili ng bagong chairman ng Hunter Association, at dito, nagsisimula ang bagong kabanata sa mundo ng mga hunters.